Isang magandang gabi po muli sa ating lahat. Muli ay magandang gabi po sa inyo mga minamahal po naming taga-subaybay at tagapakinig. So salamat po sa Diyos at tayo po ay muling mag-aaral ng salita po ng Diyos. Ano po? At ngayong gabi ay tayo po ay muling mag-aaral at salamat po sa Diyos na tayo po ay nandito pa. Ano po? At pinagkalooban pa ng Diyos upang muling makapakinig ano po, ng salita po ng Panginoon. At ngayong gabi ako po ay inyong muling samahan sa muling pag-aaral natin ng salita po ng Diyos. Ano ho? At biyaya po ng Diyos, tayo po ay mayroong muling pag-aaral ng kanya pong salita. Ano po? Sabi nga palagi, ang pinakamahalagang bagay no, na atin pong kumbaga po ay magagawa ano, ay yung pong unawain at basahin ang salita po ng Diyos. Kaya salamat po sa Panginoon na tayo po ay muling binigyan ng pribilehiyo upang makapag-aral muli ng salita po ng Diyos. Ano po? So ngayong gabi ay tayo po ay muling mag-aaral at samahan niyo po muli ako sa ating pong pag-aaralan. At may bago po muli tayong pag-aaralan at ito po ay mayroong pamagat na paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagiang pagkakaloob. Yun naman po yung ating pag-aaralan sa pamamagitan ng palagiang pagkakaloob. Ano po? So yun po yung isa sa aspeto, isa sa indikasyon ng isang Kristiyano lumalago ay yung nakikita sa kanya yung kanyang pagkakaloob sa Diyos. Ano po? Yun po yung biyaya po ng Diyos sa atin. At nawa ay tayo po ay mabless sa ating pong pag-aaralan ngayong gabi. Ano po? Nawa ay kayo po ay matamang makinig at inyo pong subaybayan ang ating pong pag-aaralan dahil ito po ay maganda. Ano po? Pagkakaloob. Ano? Dahil marami pong Kristiyano yung allergy pagbibigay ang pag-uusapan. Pero alam niyo po ba, sabi nga ng isang quotation, kung mahal mo ang Diyos, bilang mga mananampalataya ng Diyos tayo bilang mga mananampalataya ng Diyos, sabi, you can give without love, but you cannot love without giving. Ano? So, kaya mong magbigay kahit hindi ka nagmamahal, but kung ikaw ay nagmamahal, ay dapat magbigay ka. Ano? So, ngayong gabi ay ating pong pag-aaralan ay yung pagbibigay. Ano? Palagi ang pagbibigay. Ano ang connection yun bilang ikaw ay mananampalataya ng Diyos? Ano yung connection yun? Bakit kinakailangan pang pag-aralan yun? Alam niyo po, isa po, sabi ko nga, ang Panginoong Jesus nga po yung nagbigay. Ibinigay niya ang kanyang sariling buhay para sa atin upang tayo po'y maligtas, mga minamahal. So yun po yung biyaya ng Diyos na dapat nating maunawaan bilang ikaw ay bunga ng pagbibigay, dapat yun po ay isa ng resulta ng iyong natamong kaligtasan. Ano? Yung iyong pagbibigay. Ano? So ating pong pag-aralan ito, sabi po ng talata sa Malakay chapter 1. Ano? Ating pong titingnan na rin ngayon. Malakay chapter 3 verse 1. Ano? Sabi ng iba, sumalakay na. Ano? Malakay chapter 3. Chapter 3. Chapter 1 muna tayo. Verse 6 to 9. Ang sabi po ng talata, iginagalang ng anak ang kanyang ama, at nang alila ang kanyang Panginoon. Kung ako nga'y ama, saan nandoon ang aking dangal? At kung ako'y Panginoon, saan nandoon ang takot sa akin? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo, o mga saserdote na nagsisihamak ng aking pangalan, at inyong sinasabi, sa ano hinamak namin ang iyong pangalan? At iyong sinabi, sabi po dito, kayo'y naghahandog ng karumaldumal na hain sa aking dambana. At inyong sinasabi, sa ano namin nilalapastangan ka? Sa inyong sinasabi, ang dulang ng Panginoon ay hamak. Verse 8, at pagka kayo naghahandog ng bulag na pinakahain, di kasamaan, at pagka kayo naghahandog ng pilay at may sakit, di kasamaan,
iharap nga ninyo sa inyong tagapamahala at kalulugdan ka ba niya? O tatanggapin ba niya ang iyong pagkatao? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At ngayon sinasabi ko sa inyo, inyong idalangin ang lingap ng Diyos upang pagbiyayaan niya tayo. Ito'y nangyari sa inyong mga paraan. Tatanggapin ba niya ang pagkatao ng sino man sa inyo? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Yun po yung sabi ng talata. So tayo po muna ay manalangin sa ating pong pag-uumpisa. Tayo kumikit. Aming Diyos, muli salamat po. Kami po ay nagagalak at natutuwa na kami po ay inyong pong muling biniyayaan upang makapakinig muli ng inyong pong salita. Pagpalain niyo po nawa ang bawat makikinig. Nawa po Panginoon Diyos ay kayo po ang patuloy na magpaunawa ng amin pong pag-aaralan. Salamat po sa pribilehiyo na kami po ay muling makakapag-aral, Panginoong Diyos. Nawa, samahan niyo po kami. At nawa, Panginoong Diyos, ay ang mayamang karunungan, Panginoong Diyos, ang sumaakin upang maipahayag ko po ng may katotohanan at nauunawaan po ang inyong pong salita. Banal na Espiritu, kayo po ang mayamang magpaunawa, Panginoon, ng inyong pong salita sa bawat makikinig. At pagpalain niyo po nawa ang aming usapan. Muli ang inyong nabalingkod ay inyong gamiting kasangkapan upang maipahayag ang inyong pong mga salita ngayong gabi. Salamat po, O Diyos, at ang lahat po nito ay aming pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so magandang gabi po. Salamat po sa Diyos at tayo po ay muling biniyayaan niya ng pribilehiyo upang makapag-aral ng salita ng Diyos. At ang ating nga pong pag-aaralan muli ay tayo po natapos na po doon sa palagi ang pagsisisi. Kung kayo po may naunawaan doon sa palagi ang pagsisisi ay inyo pong gawin. Atin pong gawin. Hindi lamang po napakinggan, kundi ginagawa. Dahil ang tunay na nakikinig ay nauunawaan ng sinasabi ay ginagawa ang napapakinggan. So, salamat po sa Diyos at tayo po ay natapos na po doon po sa ating pong talakayan at tayo po may bagong talakayan ngayon at ito po yung palagi ang pagkakaloob. So, yun po yung maganda. So, sana ho kayo natutuwa. Dahil maraming Kristiyano, alam niyo po, ang pinakamababang paglilingkod na atin pong magagawa sa Diyos, ayun po yung pagbibigay ng salapi sa Diyos. Yan po yung pinakamababa. Pinakamataas po ay yung pong ialay mo yung iyong buhay para sa Diyos, mga minamahal. At yun po yung... At alam niyo po, kahit po ang pinakamababang paglilingkod sa Diyos ay yung pagbibigay, marami po Kristiyano yung palyado rito, mga minamahal. Kaya hinahamon ko po ngayon sa ating pong pag-aaralan, kayo po'y makinig upang atin pong maunawaan bakit mahalaga at ano yung connection nito sa ating pong paglagong buhay espiritual. Dahil sabi nga, isa sa indikasyon na ang isang Kristiyano ay lumalago ay apektado po yung kanyang pagbibigay sa Diyos. Dahil nakikita niya kung gaano kadakila ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay, mga minamahal, at ibinabalik niya. Actually, wala naman tayong atin kaya wala tayong may babalik sa Diyos. But, yung isang ebidensya na tunay na mahal mo yung Diyos, ay yung sa pamamagitan ng pagkakaloob. At isa sa ebidensya na ikay lumalago, ay ikaw ay nagkakaloob sa Diyos. So, atin pong titingnan yan ngayong mga ilang katotohanan na atin pong pag-aaralan ngayong gabi. Kaya sabi po dito, isa din sa paraan ng ating paglago or ginagamit ng Diyos sa paglago sa ating spiritual ay ang palagi ang pagbibigay o pagkakaloob. Ito ay nagpapakita lamang ng iyong pagiging malago kapag ikaw ay palagi ang nagkakaloob. Dahil ikaw ay nagiging mabuting katiwala. Hindi ho katiwaldas, kundi katiwala. So ngayong gabi ay ating pong pag-aaralan yan. Ang sabi po dito ng talata, basahin po ulit natin sa chapter 1. Chapter 1 verse
6 to 8. Akan munang babasahin yung verse 6. Ang sabi po ng talata, iginagalang ng anak ang kanyang ama. Ano po? Ang sabi po diyan, iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng alila ang kanyang Panginoon. Kung ako nga'y ama, saan nandoon ang aking dangal? So, unang katotohanan natin pong makikita, our giving represent our or your attitude to God, mga minamahal. Yung ating pagbibigay sa Diyos, ito ay nagpapakita ng ating attitude o ugali sa Diyos. Ano? Kaya maraming mga minamahal, ito po yung subukan ng iyong pananampalataya eh. Ano? Yung pagbibigay. Maraming mga mananampalataya ng Diyos, pagbibigay ng pag-uusapan, teka muna, ayun yata yung negosyo na. Ay, yung ibang relihiyon, negosyo ho, yan. Ano, lahat na kasi binayaran, binyag, patay. Alam niyo po, negosyo, pagka ang isang relihiyon ay wala sa Diyos, yan ay negosyo. Pero pagka ang relihiyon ay sa Diyos, utos po ng Diyos na tayo po yung magbigay sa Kanya. Ang sabi nga ng talata sa Malakay chapter 3 verse 10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi. Ano? Yun po'y sa Panginoon. Actually, kung atin pong ibibigay lahat sa Diyos, ay wala hong problema. Dahil, sabi nga, ang lupa ay sa Panginoon. Sabi ng Psalms chapter 24 verse 1, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong naririto. At ang sanlibutan at silang tumatahan dito. Ibig sabihin, wala tayong ating mga minamahal. Kaya, our giving represent our attitude to God. Ano? Giving represent your attitude to God. Yung iyong pagbibigay sa Diyos, kaya dito nasusubok yung malago, yung mature na Kristiyano sa pamamagitan ng pagbibigay. Dito lumalabas lahat ng ugali ng Kristiyano sa pamamagitan ng pagbibigay. Ano po? Kaya isinama po ito, palagi ang paglagong buhay spiritual sa pamamagitan ng palagiang pagkakalob. Kaya ang sabi ng talata, dalhin ninyo ang ikasampung bahagi sa kamalig. Utos po ng Diyos. Sabi ng Diyos, dalhin. Sabi diyan, bring ye all tithes into storehouse. Doon yun po yung sa simbahan. Doon po sa gawain ng Diyos. Ano sabi? Bakit di kinakailangan? That there may be meat in mine house. Yun pong 10% ng iyong kinikita, halimbawa ay kumikita ng 1,000, hindi lang naman, halimbawa lang ho, yung 10% po nun ay 100. Ayun po sa Panginoon. Ano? At actually po, marami po mga mananampalataya ng Diyos ay bagsak dito. Ano? Dahil pagdating po sa pera, bababa, teka, ibang usapan na yan. Ano? Kaya nga sabi dito ng Malakay chapter 1 verse 3, iginagalang ng anak ang kanyang ama at ang alila ang kanyang Panginoon. Bakit nagtanong, bakit sinabi ito isinulat ni Malakay ito? Iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng alila ang kanyang Panginoon. Dahil meron tayong pagbibigay na para bagang ang tingin natin sa Diyos ay laging nangangailangan at para bagang pag tayo nagbibigay ay tip lamang. Tayo nagbibigay sa Diyos ng, kumbagay, tira-tira. Kaya nga sabi po dito ng verse 7, kayo nanghahandog ng karumal-dumal, nahain sa aking dambana. At inyong sinasabi, sa ano namin nilalapastangan ka? Yung 10% na utos ng Diyos na ibigay natin sa Diyos, yun na ay dapat sa Diyos. Kaya ang tunay na sukatan, alam niyo po, kahit saan po, ito pong pagpera po ang pag-uusapan, kahit saan pong lugar, kahit saan pong nilalang, kahit saan pong bata man yan, matanda man yan, may asawa man yan, may ngipin man yan, o wala, man yan, hindi yan. Alam niyo po, pagka-usapang pagbibigay, di nagugulong isip ng tao eh. Ano po? Pinag-aawayan pa nga yan eh. Kaya sabi po ng talata,
Kayo na naghahandog ng karumal-dumal na hain sa aking dambana at inyong sinasabi, sa ano namin nilalapastangan ka? Sa inyong sinasabi, ang dulang ng Panginoon ay hamak. Verse 8, at pagka kayo na naghahandog ng bulag na pinakahain, di kasamaan. At pagka kayo na naghahandog ng pilay at may sakit, di kasamaan. Alam niyo po, kaya giving represent your attitude to God. Alam niyo po, ito ang sukatan ng ating pagiging mature sa Diyos, yung pagbibigay. May utos ang Diyos sa atin na tayo po magbigay sa Kanya, and yet marami pong tao, even Christian, ay dito po bumabagsak. Tayo po nagbibigay sa Diyos ng tip. Hindi. Maraming mga mananampalataya ng Diyos, nagbibigay lamang sa Diyos ng tira-tira. Sabi nga dito ng talata ay, at pagka kayo naghahandog ng bulag na pinakahain, dapat, pag ikay tumanggap ng pera, halimbawa ay 10,000, yung 10% nun, saka mo pakakaltasin doon. Halimbawa, maraming mga Kristiyano, pag nakapamalingki na, nakapag-SM na, nakabili na ng pangangailangan, at may natirang 500, doon pa magta-tithes. Sala po yun. Kapag ikay nagtatrabaho, mga minamahal, at ikaw ay kumikita ng halimbawang 20,000 yung iyong kabuuan ng sahod, doon ka kakaltas. Huwag kang kakaltas pagka ikaw ay nakapagbawas na ng iyong nabili. Halimbawa, bibili ka, magbabayad ka ng kuryente, tubig, etc., mga pagkain, bigas, etc., Tapos may natira sa iyo 1,000, doon ka pa magtatides, yung sinasabing tira-tira. At minsan tayo naghahain pa sa Diyos ng bulok. Dapat pag tayo nagbibigay sa Diyos, dapat the best. Kaya sabi dito, at pagka kayo naghahandog ng bulag na pinakahain, di kasamaan. At pagka kayo naghahandog ng pilay at may sakit, di kasamaan. Ang sabi ng talata rito, iharap mo nga sa iyong tagapamahala kung kalulugdan ka niya. Kaya giving, ang pagbibigay ay nagpapakita lamang ng ating attitude or ugali sa Diyos kapag yung iyong pagbibigay ay basta na. Kaya dapat pag tayo magbibigay ng mga minamahal sa Diyos, dapat yung the best. Alam niyo po, biyaya naman po ng Diyos ay yung po pagbibigay ko po, biyaya po ng Diyos, yun po yung biyaya. 50% ng aking income. 50%, 50-50 po kami ng Panginoon. Kaya, sabi ko nga, hindi ako magbibigay sa Diyos ng hamak. Dapat lagi, ang sa Diyos ay the best. At yung giving, ang nagpapakita kung gaano kakalago sa Diyos. Giving ay yung spiritual na buhay ay nakikita sa pamamagitan ng iyong pagbibigay. At ginagamit ng Diyos ito upang ikaw ay lumago sa iyong buhay spiritual. Kaya mga minamahal, nasabi nga, the way you think and feel about someone or something, giving represent your attitude to God. Kaya pagka ikaw ay nagbibigay ng basta sa Diyos, hindi, nagpapakita lang yun kung sino ka. Kaya nga sabi dito ng talata, iharap ninyo nga yan sa inyong tagapanguna, iharap nga ninyo yan sa inyong tagapamahala kung ikikalulugdan ng Diyos. Kaya, alam nyo, yun nga pag kami nadating sa ating mga tao na mga bisita, anong ating ginagawa? Tinitreat natin ng ayos. Labas yung bagong kumot, bagong unan, kung doon magatutulog, talaga magluluto ng masasarap na pagkain. Pag sa Diyos, pag tayo magbibigay sa Diyos, basta na. Hindi the best. Kaya yung iyong pagbibigay ay nagpapakita lamang ng iyong attitude sa Diyos. Pag ang tingin mo sa Diyos ay mababa, sabi nga,
At pag ang iyong pagbibigay ay parang tira-tira, di ang tingin mo sa Diyos ay para basta na. At alam niyo po, yung iyong ginagawang yun sa Diyos ay nagre-represent din sa iyong sarili. Ano? Kaya alam niyo po, marami din Kristiyano bagsak rito sa pagbibigay. Wala hong magaling. Ang magaling po ay ang Diyos. Kaya dapat natin pong malaman na ito po yung utos ng Diyos sa atin. Ito po pagbibigay. Kaya nga sabi ng chapter 10, 3 verse 10, dalhin ninyo ang ikasampung bahagi sa kamalig. Bring. Dalhin ninyo. Ibig sabihin, talaga pong ibigay natin yan sa Diyos. Ano po? Yan po yung sabi ng talata. Kaya nga sabi ng talata, iginagalang ng anak ang kanyang ama. So nagpapakita lamang ng ating paggalang sa Diyos, yung ating pagbibigay. At pag ang iyong pagbibigay ay para basta na, ay hindi mo iginagalang ang Diyos. Pag ang iyong pagbibigay ay hindi naaayon sa utos ng Diyos, ay hindi mo iginagalang ang Diyos. Kaya nga iginagalang ng anak ang kanyang ama, at nang alila ang kanyang Panginoon, kung ako'y ama, saan naroon, nandoon ang aking dangal. You know? Kaya giving represent o nagpapakita ng ating ugali sa Diyos. At pagka ikaw ay Kristiyano na sa giving ay wala kang ginagawa, may utos ang Diyos pero hindi mo ginagawa, hindi ka nagbibigay, may bulsa sa balat, tawag ko hudi, may bulsa sa balat talagang may siper dito, may bulsa sa balat, talagang ngibit na si Rizal, hindi pa maibigay, pingkot na si Rizal, hindi pa maibigay. Alam niyo po, sabi ko nga, yun hong madamot, mas gusto ko pang kasama yung matakaw kaysa sa madamot Yung matakaw, at least, mapagbigay. Pero yung madamot, na matakaw, nagsama, huwag na, umiwas na ako kayo diyan. Kaya, giving represent your attitude to God. Yun po. Napakasimple. At dapat po nating makita yun. At maraming Kristiyano bagsak dito po mga minamahal dito sa ganitong larangan ng pagbibigay. Yung lamang po 10% sa Diyos, hindi maibigay. Hindi, actually po yung 10%, hindi po yun natin. Yun po yung sa Diyos. 10%. Yun po yung sa Diyos. Hindi pa tayo nakakapagbigay doon. Yung 10% ay binabalik lamang natin sa Diyos pero hindi pa tayo nagbibigay. Kanya yun mismo. Pero yung pagbibigay doon pa lamang sa offering, doon po tayo nagbibigay. Kaya mga minamahal, atin pong unawain at basahin ang Bible. May turo po ang Biblia patungkol po diyan. Giving represent your attitude to God. Yung ating ugali. Nakikita yung ugali sa pamamagitan sa bigayan. Na ang ugali ng isang tao ay nakikita doon at sinusubok sa pamamagitan ng pagbibigay. Doon nakikita. Maraming Kristiyano bagsak diyan. Ituro pag-ari kung ito hindi bagsak kung hindi tayo bagsak din. Dahil kung ari po ay nagagawa ng lahat, ay hindi na tuturo. Ba't kaya tinuturo po ito? Dahil marami pong mga mananampalataya ng Diyos ay bagsak. Alam naman pong asahan natin ang mga hindi mananampalataya. Dahil kaya nga ang usapan po dito, paglagong buhay espiritual, hindi po lalago ang hindi pa po ligtas. At kung kayo po ay ligtas na, kayo po ang ina-address dito. Tayo ang ina-address dito. At dapat pong mapaalalahanan tayo ng mga talata na atin pong inaaral. Giving represent your attitude to God. Pangalawa, giving represent who God is in your life. Giving represent who God is in your life. Ang pagbibigay ay nagpapakita lamang kung sino ang Diyos sa iyong buhay. Talaga ba tayo ligtas na? Dahil ang bunga po
Kaya po tayo naligtas dahil po ng ang Ama ay binigay ang kanyang bugtong na anak upang pangtubos sa ating mga kasalanan. Kaya nga sabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life." For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ano po? Kaya kung alam mo, or kung kilala mo talaga ang Diyos, kung sino siya sa iyong buhay, hindi dapat ikaw mahirap kausapin sa larangan ng pagbibigay. Alam niyo po, nung ako po inaligtas, hindi po mahirap kausap ang taong ligtas. Dahil ang taong ligtas at buhay espiritual, yan po yung nakakaunawa at nakakaintindi. Kaya nga buhay kung patay. Libon na lang kung ikaw ay hindi ligtas at unbeliever ka pa. Pero kung tayo po yung mga mananampalataya ng Diyos, anak ng Diyos na totoo, dapat hindi po tayo mahirap kausap. Lalo na po sa larangan ng pagbibigay. At kung ikaw naman hindi ligtas, ay hindi ka ho kasali dito sa ating usapan. Pero kung ikaw po yung ligtas, tayo po ang kausap dito. Kaya ang sabi po ng Biblia, ng ating pandalawang puntos, giving represent who God is in your life. Kaya nga sabi ng talata, verse 6 ulit, iginagalang ng anak ang kanyang ama, at ng alila ang kanyang Panginoon. Kung ako nga'y ama, saan naroon ang aking dangal? Tinabi po, giving represent who God is in your life. Sino po ang Diyos sa atin? Ang Diyos po ba natin talaga'y Panginoon natin? Diyos na tagapagligtas ng ating buhay? But para simpleng pera, para simpleng pagbibigay, hindi natin magawa. Kaya sabi nga po kanina, giving ang pinakamababang ministeryo na atin pong magagawa para sa Diyos. At ang pinakamataas, yung sukdulang ibigay mo ang iyong buhay sa Diyos. But maraming mga mananampalataya ng Diyos bagsak sa pagbibigay. Yun po. Tayo po hinahamon dito ng Bible, ng Biblia, ng salita ng Diyos at ng Diyos mismo. Kung tayo po ay anak ng Diyos, dapat tayo magtapat sa Diyos. Yun po. Dahil kung ikaw ay anak ng Diyos, ay bunga ka ng pagbibigay, tapos hindi ka marunong magbigay, ay mahirap po yan. Mahirap po yung kayo suminghot na lang ng suminghot at hindi kayo nagbibigay. Inhale, exhale. Okay, tama ka? Ano? Kayo sisinghot. Ano? Wag lang yung masamang hangin. Pagka masamang hangin, hindi ko kayo makakasinghot. Inhale, exhale. Ang disenyo sa atin ay huminga tayo, nahinga tayo. Inhale and exhale. Ganun din po. Dapat tayo po yung nagbibigay. Hindi po yung puro tayo kabig. Ano? Kabig na lang ng kabig. Ano po? Mahirap po yun. Ano? Kaya nga, iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng alila ang kanyang Panginoon. Kung ako nga'y ama, saan naroon ang aking dangal? At kung ako'y Panginoon, saan nandoon ang takot sa akin? Tingnan niyo po. Maraming tao yung wala ng takot sa Diyos. At utos ng Diyos, magbigay tayo sa Kanya, and yet wala tayong takot. Hindi mo yan tunay. You know? Tayo po hinahamon po ng Diyos. Tayo po yung magbigay sa Kanya. Tayo po yung magtapat sa pagbibigay. Dahil isa din sa sukatan na ikay matured, lumalago sa iyong buhay pananampalataya, ay ikay nagbibigay. Tandaan po natin, tayo po yung bunga ng pagbibigay. Dahil kung wala akong nagbigay, wala akong kaligtasan. Dahil kung hindi ho nagbigay ang ama ng kanyang bugtong na anak, wala po tayong kaligtasan. Dapat makita rin sa atin yun. Ano? Yun nga, sabi nga pagka kamukha ng ama, kitang-kita, may ebidensya, kamukha ng ama. Yung anak. Dahil anak, mayroong ebidensya. Kamukha ng ama o kaya ng ina. Ay hindi ho ng
Hindi ho nasalisihan ng magwiwiting, ha? Hindi ho nasalisihan ng magwiwiting. Ano kamukha ng ama o ng ina? Maalin, ano? O hati. Ano? So, pag inanak ng magulang, yung anak, kamukha. So, kung tayo anak ng Diyos, dapat kamukha rin tayo ng Diyos. At isa sa kumbaga po ay karakter ng Diyos, siya yung nagbigay. Tayo po ba'y anak ng Diyos? Bunga tayo ng pagbibigay. At dapat tayo po yung nagbibigay. Tandaan po ninyo, isa sa pinakamababang paglilingkod ay yung pagbibigay sa Diyos. Ng pera, money. Yan yung pinakamababa. And yet, maraming palya, maraming bagsak. Hinahamon ko po kayo, bawat isa po sa atin, tayo po, naway hamunin tayo ng Diyos. Naway makita po sa atin yung bunga ng pagbibigay ng buhay ng Panginoong Hesus. Bilang tayo binigyan ng Ama, ng tagapagligtas, si Jesus Christ, dapat makita rin sa atin yung Kristong namatay sa krus ng Kalbaryo, na binigay yung kanyang buhay, dapat tayo nagbibigay din. Ano po? Yun po yung katotohanan. So, giving represent who God is in your life. Sino po ang Diyos sa inyong buhay? Diyos ba talaga? Ang Diyos sa ating buhay? Kaya nga sabi ng talata rito sa Psalm 47, 47 verse 2. Nakalang kong babasahin. 47 verse 2, sabi ng talata. Sabi po ng talata, sapagkat ang Panginoong kataas-taasan ay kakilakulabot. Siya'y dakila, hari sa buong lupa. Sabi, for the Lord Most High is terrible. He is a great king over all the earth. Dapat makita po natin, He is great king. Siya po ay, sabi po diyan, dakilang hari. Kaya hindi po pwede sa Diyos yung pagbibigay na para basta na. Kaya nga sabi dito ng talata sa Malakay, Malakay chapter 1, sabi po ng talata, kayo'y nagaghahandog ng karumal-dumal na hain sa aking dambana. Pag tayo po yung nagbibigay sa Diyos, wag ho itip, wag ho tira-tirahan, hindi ho bagay sa Diyos. At yun ay nagpapakita ng iyong ugali sa Diyos kung sino ka. Kapag tayo ay nagbibigay ng tira-tirahan sa Diyos, yun ang buhay mo. Tira-tirahan ka. Bibigyan mo ang dakilang Diyos, dakilang hari. Kung kilala mo ang Diyos ay iyong buhay, pero kung hindi mo kilala ang Diyos ay iyong buhay, ay kaya ang bigay mo lang ay tip. Tira-tirahan. Ano yan, aso? Bibigyan mo ng tira-tirahan. Hindi ho aso ang Diyos. Siya po'y dakilang hari. Diyos ng lahat. Lumikha ng sanlibutan. Kaya dito po nasusubok yung ating paglago, kung tayo po lumalago sa pamamagitan ng pagbibigay, nasusubok po dito. Kaya sabi ng talata, verse 2, He is a great king over all the earth. Sinong kilala mong hari, presidente? Mas mataas pa po diyan ang Diyos. Kaya pagka ikay nagbibigay ng tira-tirahan sa Diyos, yun ka, ikay tira-tirahan lang din. Bibigyan mo ng dakilang hari ng tira-tirahan, hindi ko yan nararapat sa Diyos. Actually po, yung kahit nga ibigay natin ang ating lahat na nasa sa atin, buhay mismo natin, kulang pa eh. Kaya wag po tayo, dito po makikita yung atin pong paglago. Yung simpleng pagbibigay. Dahil yan po yung pinakamababang paglilingkod na ating magagawa sa Diyos. Yung pagbibigay ng salapi. And yet, maraming Kristiyano, bagsak. Maraming may mga trabaho hindi nagtatapat sa pagbibigay. Ay kung pababayaran ng Diyos lahat ng ating hinihinga natin, 5 sentimos kada hinga, tubig.
Lahat, pamatay ng Diyos, pangipin, pakatawan, lahat ay galing sa Diyos. Walang hindi galing sa Diyos. Kaya wag po nating bibigyan ng tip ang Diyos. Hindi po nararapat sa Kanya. Tandaan po natin. Kaya sabi po dito ng talata, for the Lord Most High is terrible. He is a great king over all the earth. He is a great king over all the earth. Yan po yung sabi ng talata. Kaya pag ikaw nagbibigay sa Diyos ng tip, ikaw ay mababang klase ng Kristiyano. Ikaw yung backslider ng Kristiyano. Ano? Tip? Ano yan? Parang aso lang binigyan mo eh. Giving represent who God is in your life. Sino ba ang Diyos sa ating buhay? Patunayin sa pamamagitan ng pagbibigay. Kaya nga sabi dito ng talata, sabi dito ng talata, at pagka kayo naghahandog ng bulag na pinakahain, di kasamaan, at pagka kayo naghahandog ng pilay at may sakit, di kasamaan, iharap mo nga sa iyong tagapamahala kung kalulugdan ka niya o tatanggapin baga niya ang iyong pagkatao, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Iharap mo nga yan, handog mong yan, yung tira-tirahan mong handog. Tayo nga pag nagbibigay sa tao, dapat the best. Pag tayo nagbibigay ng prutas, pili pa natin yung magaganda, yung may uod. Hindi alam mo, bibigay ka ng may uod. Hindi po, yung magaganda talaga yung pipiliin at bibigay mo sa kanya. Ay, what more pa po yung Diyos. Kaya nagalit po siya dito. Ito po yung mga saserdote pa. Kaya sabi ng sabi po dito, verse 6, iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng alila ang kanyang Panginoon. Kung ako nga'y ama, saan nandoon ang aking dangal? Kung ako'y Panginoon, saan nandoon ang takot sa akin? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo. Oo, mga saserdote na nagsisihamak ng aking pangalan. At inyong sinasabi, saan namin hinamak ang iyong pangalan? Ano po? Yun, magbibigay ng pagulpol. Kayo magbibigay ng pagulpol sa Diyos. Yung alam niyong pagulpol, ay makonsensya naman kayo. Kayo nga pagka nagbibigay sa tao, gusto niyo the best para walang pula sa inyo. Ay lalo na sa Diyos. 10%. Pag ikay kumikita ng 1,000, bibigay mo 100. Magkano pa yung sa iyo? 900. Ay, hindi pa may bigay naman ang iniaanta. Yan ho. Giving represent who God is in your life. Ang sabi pa, Psalm 77 verse 18. Ang sabi pa po ng talata, 77 verse 18. Ang sabi po dyan, the voice of thy thunder was in the heaven. The lightnings lightened the world. The earth terrible and shock. Tama ba nga yung talatang aray? The voice of, sabi po ng talata, verse 18, ang tinig ng iyong kulo ay nasa ipo-ipo. Tinanglawan ng mga kidlat ang sanglibutan. Ang lupa ay nayanig at umuga. Ibig sabihin, yung kadakilaan ng Diyos ang pinapakita rito. Tingnan niyo po. Ang tinig ng iyong kulo ay nasa ipo-ipo. Pambira. Ay matindi pala ang Panginoon. Kaya kung atin pong titingnan talaga ang Diyos, sabi pa ng 77 verse 19, ang daan mo'y nasa dagat at ang mga landas mo'y nasa malawak na tubig at ang bakas mo'y hindi nakikilala. So yung pinapakita po dito sa tagpupong ito, kung gaano kadakila po ang Diyos. At kung yan ang iyong Diyos,
Huwag po tayong magbigay ng pipitsugin sa Diyos. Huwag po tayong magbigay ng tira-tirahan sa Diyos. Hindi po bagay sa Kanya. Naku po. No? Tayo nga, hindi bagay kamatayan. Sino kayong Kanyang kinamatayan doon sa krus ng Kalbaryo? Yung Kanyang kaaway. Yung mga kasalanan. Tayo po yung makasalanan. Hindi po gold. Tayo ba'y gold? Sama tayo likha. Likha tayo sa alabok. At yun yung Kanyang kinamatayan, yung alabok na yun, yung rebelde sa Kanya, yung laban sa Kanya, yung matigas yung ulo sa Kanya, and yet, sinasabi mo, ligtas ka, at bunga ka ng pagbibigay, binigay ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak, para tayo maligtas, isinakripisyo ng Panginoong Hesus yung Kanyang buhay, para sa atin, and yet, pagbibigay lamang, hindi mo pa magawa. Ay, ewan din, kung ligtas, ay, pakitain. Garni ang katotohanan. Kaya yun po yung sabi ng Bible. Ang sabi pa ng 48 verse 1. Sabi po ng 48 verse 1. Sabi po dito, dakila ang Panginoon. Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountains of His holiness. Pinapakita po yung kadakilaan ng Diyos. Ano po sabi diyan? 46 verse 4. 46 verse 4. Sabi po, there is a river, streams, whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. Yan. Sabi, Most High. Yung kataas-taasang Diyos. Ano po? Yung idea, yung kataas-taasang Diyos, siya yung Diyos. Ano pa po sabi diyan? Ano po, ang sabi po ng Psalms 86 verse 10. Ang sabi po ng 86 verse 10. Ang sabi po din For thou art great, and thus wondrous things, thou art God alone. Sabi po, for thou art great, sapagkat ikaw ay dakila. Yung Diyos, na sinasabi mo na Diyos mo, dakila ang Diyos. Yun po yung aking Diyos. Ano? Kaya dapat po tayo hindi mahirap kausapin sa pagbibigay. Ano pa po sabi? Sa 92 verse 5. Sabi po dyan, O Lord, how great are thy works. Yan. And thy thoughts are very deep. Sabi po niya, O Lord, how great. Bakit? Ay great ang gumawa ang Diyos. Ano pa po sabi diyan? 95 verse 3. Sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos. For the Lord is great God, and a great King above all gods. Yan. Malinaw. Sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang hari sa lahat ng mga Diyos. Ay sino itatapat mo sa Diyos? Tapos magbibigay ka ng pipitsugin, magbibigay ka ng tip, magbibigay ka ng tira-tirahan, ay pabuhay ka, pahinga ka, libre, walang sakit ikaw, ipinag-provide sa iyo lahat ng iyong pangangailangan, and yet hindi ka makapagbigay sa Kanya, ay one day. Ay, nung ako po inaligtas, ay talaga pong biyaya po ng Diyos hanggang ngayon po, sa awa po ng Diyos. Nandito po sa paglilingkudan, hindi po pinagkukulang. No? Kaya, mga minamahal, yan po yung hamon ng Diyos. Giving represent who God is in your life. Sino po ang Diyos sa inyong buhay? Siya po ba ang Diyos ng dakila?
pakitain. Ano? Ayun po yun. Ano? Paglagong buhay spiritual sa pamamagitan ng palagi ang pagbibigay. At nakikita, giving represent your attitude to God. Kung ano ka, nakikita yung pagbibigay mo kung sino ka. Ano? Kaya, sabi nga, pag kayo nagbibigay sa Diyos, sa tao man lamang, kahit sa tao, pag kayo nagbibigay, ayaw nyo kayo mapupulaan eh. Laging bigay nyo the best. Para walang pula sa inyong kapitbahay na may pula din naman. Na kung kayo magbigay ay, kumbagay the best. Ay ba't pagdating sa Diyos, ay lagi gusto ninyo ay tira-tirahan na laang. Ay, iba din. Ano pa sabi? Verse 2, giving represent who God is in your life. Kilala mo ba ang Diyos? Talaga bang ligtas ka na? Ay, sino ang Diyos? Nakila ba? Diyos mo ba siya talaga? Sabi naman ng talata ang Diyos ay Diyos, dakilang hari, at hari, sabi nga ng talata, siya ay dakilang hari sa lahat ng mga Diyos. Ano? Kaya yun po, ang Diyos natin sinasamba. At karapat dapat siyang pag-alayan is ultimong ng atin hong buhay. No? So, kaya nga, lahat, may kantang, lahat ay ibibigay. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Ano? Tandaan po natin, ang pinakamababang magagawa nating ministry sa Diyos. But magaman walang mababang paglilingkod sa Diyos, but ang pinakamababang kumbaga po ay paglilingkod ay yung pagbibigay ng pera. Ano, ang pinakamataas ay po yung ibigay mong iyong buhay sa Kanya. Ano po? Yun po. Kaya kung kayo po ay nagbibigay sa Diyos, ay patunayan. Ano? Kung sino ang Diyos sa iyong buhay. Ano po? Pantatlo, sabi po, giving represent your adoration to God. Pag sinabing adoration, strong feeling of love or adoration. Sabi nga, you can give without love, but you cannot love without giving. Ano? Pwede kang magbigay nang wala kang pagmamahal. But hindi mo kayang magmahal nang walang pagbibigay. Siyempre, pagka binata nga, napaibigay, talagang halbot pati walay. Ay, siyempre, naranasan din naman yung pagka nung kumakailan Nung wala pa sa Panginoon, ay talagang halbot halbot ang pera. But, sabi nga, giving represent your adoration to God. Adore. Mahal mo ba ang Diyos? Isa sa mababang paglilingkod ay yung pagbibigay. At kung mahal mo ang Diyos, dapat makita hindi yan. Ano po? Kaya sabi dito ng Bible, sa verse 6 ulit, iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng alila ang kanyang Panginoon. Kung ako nga'y ama, sana roon ng aking dangal. Yun. Sabi, kung ako'y Panginoon, sana roon ang takot sa akin. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo, o mga saserdote na nagsisihamak ng aking pangalan, at inyong sinasabi, sa ano namin hinahamak ang iyong pangalan? Kayo na naghahandog ng karumal-dumal, nahain sa aking dambana, at inyong sinasabi, sa ano namin nilalapastangan ka, at inyong sinasabi, ang dulang ng Panginoon ay hamak. Tingnan niyo po. Kaya, sabi kung inyo pong babasahin ng Old Testament, ang Old Testament, kung inyo babasahin, laging the best. Maghahandog ka ng walang kapintasan, ganyan, etc., etc. The best. Ay, kamusta po tayo kung nagbibigay sa Diyos? Lagi po bang the best? O, laging tip? Kaya sabi ng talata, ayaw naghahandog
ng bulag na pinakahain, di kasamaan, at pagka kayo nangagahandog ng pilay at may sakit, di kasamaan, iharap mo nga sa iyong tagapamahala kung kalulugdan ka baga niya o tatanggapin baga niya ang iyong pagkatao, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya sabi ng verse 9, at ngayon isinasamo ko sa inyo inyong dalanginan ang lingap ng Diyos upang pagbiyayaan niya tayo. Ito'y nangyari sa inyong mga paraan. Tatanggapin baga niya ang pagkatao ng sino man sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ano po? Dahil maraming paraan ang tao na kanyang ginagawa sa kanyang sarili. Kaya sabi, ito'y ginagawa ninyo sa inyong paraan. Ay, ayos na yan. Kahit ganyan, kahit may kaunting pula. Sabi ng Diyos, maghandog ka ng walang pula. Yung walang kapintasan. At sabi nga, giving represent your adoration to God. Kamusta po ang ating pong paglilingkod sa Diyos? Talaga bang strong feeling of love ang ating pong nararamdaman sa Diyos? Mahal mo ang Diyos? Ay patunayan sa pagbibigay. Sabi, you can give without love, but you cannot love without giving. Ano po? Kaya nga sabi ng Proverbs, chapter 3, verse 9. Sabi po ng Proverbs, chapter 3, verse 9. Sabi po ng talata, nasaan yun? Sabi po ng 3, verse 9, parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Yun po yung sabi ng Panginoon. Parangalin, honor the Lord with thy substance and with the first fruit of all thy increase. Bukod pa yung tithes and offering, bukod pa yung first fruit, ay maintindihan sa inyo. Yun po, sabi. Kaya, yun po yung sabi ng Bible. Yun po yung sabi. Nasabi pa ng Exodus chapter 22. Nasaan yun? Verse 29. Sabi po dito, huwag kang magmakupad ng paghahandog ng iyong mga ani at ng tulo ng iyong mga pigaan. Ang panganay sa iyong mga anak na lalaki ay ibibigay mo sa akin. Yan. Sabi nandito ng Bible, thou shall not delay to offer the first of thine fruit ng ani. Huwag kang magmakupad. Huwag ma-delay. Tayo talagang, teka muna, iipunin ko muna ang tithes. Saka ko na ibibigay. Ay, nung naipon lumaki. Teka muna, malaki. Ay, kukuha na ko yung, nakaipon ng 10,000 pan-tithes. Ay, kukuha na pa rin ng tithes yung 10,000 tithes. Yung 10,000 tithes, kukuhanin pa rin ng tithes. Ay, ewan din. Ay, kaya, matindi. So, yun po yung sabi ng Bible. Magbigay po tayo sa Diyos. Yun po yung sabi niya. Hindi po ito akin, turo, aral. Ito po yung turo ng Diyos. Sabi po ng talata, huwag kang magmakupad ng paghahandog. Ay, magbigay. Giving represent your adoration to God. Kaya nga pagka ang kasama yung dalagay talagang hindi nagtatanong ng dalagay na papabili ka, gusto mo burger, bibili tayong burger. So yun. Pagka mahal mo isang tao, ay talagang provided mo lahat. Ay mahal mo ay ang Diyos, mahal mo. Na-adore mo ba ang Diyos? Ay bigyan, patunayan. Sabi pa ng Diyos, huwag kang magmakupad sa pagbibigay. Ibig sabihin, bilisan mo pagbibigay. Dahil pag natagal niya sa aking kamay, ay, kumbaga, humihigpit ang hawak. Kaya bilisan mo, at hindi na magbagong isip mo. Sa pagbibigay. Yan po yun. Sabi po ng talata, natin pong binasa, parangalin mo ang Panginoon ng lahat ng iyong tinatangkilik. So, number 4,
Giving represent our altitude to God. Pag sinabi pong altitude, ito po yung tingin mataas. No? Masabi po ng Psalms 92 verse 8. Basahin ko muna palang Malakay. Malakay chapter 3 at chapter 1. Iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng alila ang kanyang Panginoon. Kung ako nga'y ama, saan naroon ang aking dangal? Talaga bang ang Diyos ay ang tingin natin Diyos talaga? Dakilang Diyos? Kaya sabi ng talata nasaan ang dangal ng Diyos? Samantalang sa simpleng pagbibigay, hindi pa tayo makapagbigay. Yun po yung sabi ng Bible. Kung ako nga'y Diyos, kung ako nga'y Panginoon, nasaan ang aking dangal? Tapos ang binibigay natin, mga pagulpol, mga patakbuhin, mga tikhuin, mga tip. Yun ba'y karapat-dapat sa Diyos? Iharap mo nga yan sa mga nangunguna sa iyo kung ikay kalulugdan na yan. Ay, hindi mo maaari yan. Sabi ng Bible Kaya sabi po ng Bible, Malakay Psalms chapter 92 verse 8. Sabi po ng 92 verse 8. But thou, O Lord, art most high. But thou, Lord, art most high forevermore. Yun ba ang kita natin sa Diyos? Siya po hindi ho nagbabago ang kanyang kalikasan. Kung siya'y mataas noon, hanggang ngayon po siya'y mataas. Hanggang ngayon po siya'y dakila. Hanggang ngayon po siya'y hindi nagbabago sa kanyang kalikasan. Yung ugali, attitude po niya, hindi po nagbabago. Walang pagbabago sa kanya. He is immutable God. Pag sinabing immutable, hindi nagbabago. Kaya mga minamahal, kung ang Diyos talaga tingin mo sa iyong buhay ay dakila, maluwalhating Diyos, mataas na Diyos, dakilang Diyos, ay simpleng pagbibigay, gawin po natin. Dahil yun po ay isa sa paraan ng Diyos para po tayo lumago sa ating buhay pananampalataya. Kaya pag ikaw ay giver ng Kristiyano, ikaw ay malagong Kristiyano. Indikasyon na ikaw ay malagong Kristiyano. Yun po yun. Ano po sabi? Ng 83 verse 18. Sabi po din 83 verse 18. Upang kanilang malaman na ikaw lamang na ang pangalan ay Jehovah, ay kataas-taasan sa buong lupa, that men may know that thou, whose name alone is Jehovah, art the most high over all the earth. Over all the earth. Talaga naman. Kaya yan yung pagkahandugan mo ng pulpol, ng pagulpol, ay ikaw ang pagulpol. No? Pagkahandugan mo ng tip, ay hindi papasa. Ihandog mo nga yan sa nangunguna. At kung ikay kalulugdan, doon nga lang sa simpleng tao no? Simpleng tao, kung tayo bibigay ng bagoong, ay dapat the best, ginisang bagoong. Ba't sa Diyos? Pagdating sa Diyos, kung may unawa ng Diyos, ay unawa ka nga ng Diyos na ikaw ay matigas ang ulo. Na ikaw ay unawa ka nga ng Diyos, na ikaw ay matigas ang ulo. So kaya yun po yung ating pong napag-aralan. Paglagong buhay spiritual sa pamamagitan ng palagi ang pagkakaloob. Sana po tayo nahamon. Dahil ang pagkakaloob po ay isa sa indikasyon na ikaw ay lumalagong Kristiyano. Kaya sabi po ng talata, giving represent your attitude to God. Giving represent who God is in your life. Giving represent your adoration to God. Number 3, giving represent. Number 4, giving represent our altitude to God.
Kaya mga minamahal, yun po yung dapat nating maunawaan. Pag tayo nagbibigay, huwag basta-basta sa Diyos. At sukdulan niyo, bigyan natin lahat ng ating buhay. Hindi lugi. Dahil wala naman tayong atin, ba tayo malulugi? No? Ang alam ko lang nalulugi, meron siya, at nalugi na walang kinita, lugi. Pero kung tayo walang atin, lahat ay bigyan ng Diyos, ay hindi tayo lugi. Walang nalulugi pagka ikaw ay nagbibigay sa Diyos. No? Kaya nga sabi ng talata, Malaki chapter 3 verse 10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Bahay, ito. Bahay. Ano? At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mahukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Ay tingnan, sabi, ay subukin daw ang Panginoon. Ay magandang subukan ho yung tapat at totoo ang Diyos. At alam niyo po, ayan po yung subukan ng Diyos. Ang Diyos po ay lagi kong sinusubok sa pamamagitan ng pagbibigay. Panginoon, ay ibigay ninyo. Sabi niyo pagka binigay ko ito sabi niyo, alam niyo po, ang Panginoon ay doon sa hindi niyo inaasahan, doon siya kumikilos at nagpapala. Subukan niyo ang Diyos. Gusto niyo maranasan talaga ang presensya ng Diyos sa inyong buhay? Subukan niyo ang Diyos, pamamagitan ng pagbibigay. Maintindihan ninyo. Subukan ninyo. Sabi ng talata. Sabi po ng talata dito, at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Isa pa lang yun, lalo na pagka nagkadalawa. Lalo na pagka nagkadalawa, sabi, isang pagpapala na walang silid na kalalagyan. May itindi. Ay isa pa wala na agad silid na kalalagyan. Ay lalo na pagkadalawa yan, o nagkatatlo. Sabi ganyan yun. Kaya mga minamahal, yun po yung hamon ng Diyos sa atin. Isa sa indikasyon na tayo po lumalago sa ating buhay, spiritual, buhay pananampalataya, ay yung pagbibigay. Kaya yun po yung sabi ng Biblia. So tayo po yung manalangin, tayo po yung pumikit, mapagpala namin Diyos. Salamat po na kayo po tapat sa amin. Kayo po yung Diyos na hindi nagbabago. Pagpalain niyo po nawa ang bawat nakapakinig, Panginoon Diyos. Nawa po, Panginoon, ay kayo po nawa ang magpaunawa at nagpaunawa, Banal na Espiritu sa kanila. Labas po sa inyo pong pagkilos, Panginoon, ay para lang po akong batingaw na tumutunog dito. Kaya, Panginoon, salamat po sa inyo pong salita namin pag-aralan. Pagpalain niyo po nawa kami ngayong gabi sa aming pong pamamahinga. Nawa, O Diyos, ay ingatan niyo po kami at pagpalain niyo po nawa kung dalobin niyo po yung buhay pa bukas ay magawa patuloy ng inyong kalooban. Salamat po, O Diyos, sa bawat nakapakinig. Salamat po sa inyong pong salita na nahay ngayong gabi. Lahat po ito ay aming po samot na langin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, salamat po sa inyo, mga minamahal po namin taga-subaybay at taga-pakinig. At bukas po ulit, tayo po ay may online Bible study po ulit bukas. So, salamat po at God bless po sa inyong lahat.